Hi, good morning po sa ating lahat muli. Napakainit muli na araw sa ating lahat. And connected nga po dito, sabi ko nga sa akin kasi is napakadali po na matrigger ang aking headache. Okay, konting excessive na init lang or lamig. Okay, natitrigger yung headache ko. And actually this morning guys is dinalhan pa ako ni Papa ng pagkain ko sa kwarto, no? Kasi napakadaling ang matrigger. Alam mo yung dali kong yung nasusuka ako. Napakadaling yung konting ah, ah, yung nagugutom ka, yung konting drop lang ng blood ng sugar mo is tawag dito, nati-trigger ang aking headache na dati naman guys is nung nagtatrabaho po tayo is ah, kahit nga nalilate kami, mga alas 3 kami kumakain kasi especially kapag peak season guys is nalilate kami kumakain sa dami ng tao, pero parang wala lang naman. Pero ngayon kasi is very sensitive na ang ating katawan, very weak na after nung ito na yung sabi ko nga yung mga lifetime na complications na ng magkakasunod nating mga brain surgeries. And explain naman talaga ito before talaga tayo nag-undergo ng mga major brain surgeries. And sabi ko nga, nagpapasalamat pa rin ako. Alam nyo yun, nandyan pa rin yung mga, kahit matatanda na yung parents ko, is nandyan pa rin sila, na hindi ako pinapabayaan despite sa condition ko, na alam mo yung dating ikaw yung nagbibigay sa kanila, pero sa ngayon is ikaw na, totally dependent ka na sa kanila. And kung wala sila ay hindi mo na alam. Okay, pero yun, very grateful pa rin ako na kahit anong nangyayari sa akin is nandyan pa rin yung family ko, especially yung mga magulang ko talaga. Okay? And sa inyo po, kumusta po kayo dyan lahat? Napakainit ng panahon guys, kaya palagi ko pong sinasabi no, na stay hydrated guys. Hindi na normal itong init ng panahon guys, napakainit na talaga. And sa DepEd nga, di ba, usually is talagang sa ngayon nagkakansela na sila ng mga klase. Okay, modular na kasi nga po sa sobrang init din. And kaya nga po sinasabi ko palagi, okay, na sa experience ko sa sakit is talagang ina-advise ko sa lahat, palagi kong ina-advise na always prioritize our health. Kaya kay Sir June TV, Sir, ikaw po, palagi ko nakita sa vlog mo na palaging may hindi rin maganda ang pakiramdam mo, pero pinipilit mo pa rin mag fishing adventure and mag vlog. So wala namang masama, kaya kasi nga ito ngayong hanap buhay natin. Kaso kung hindi kaya ng ating katawan is huwag na lang nating pilitin guys. Okay, so ingatan po natin ang ating kalusugan kasi nga po sabi ko, health is wealth talaga. Sabi ko nga sa akin is ilang milyon ang nagasto namin dito, okay? Pinaghirapan ng aking mga parents, okay? Ng lahat ng tao around me, okay? Pinagtulungan na i-provide yon. And very thankful pa rin ako na sa ngayon is nandito pa rin tayo, okay? So wala naman tayong ibang option guys kundi ang lumaban guys, to strive hard to live, kasi nga parang nag-effort sila ng todo-todo, okay? Para mabigyan ka ng pangalawang buhay, pangatlong buhay, tapos susuko ka lang, di ba? Okay, ay nako, how unfortunate life for me. Pero tuloy lang ang buhay guys, okay? So tuloy-tuloy lang din ang ating discussion. Pero una sa lahat, again, maraming salamat po sa lahat ng mga tawag dito, mga new viewers, subscribers natin. Okay, maliban doon sa mga dati kong nabanggit sa last na vlog ko, okay, ito yung mga new viewers, subscribers natin na nakita ko na nag-comment, okay, sila Sir Ferdinand Mercados, Ma'am Madayton, and si Sir Bonbon, si Sir Ellie, si Sir Jun Rosario, and si Ma'am Jen sa bye-bye. Okay, maraming salamat po dito sa mga bago nating viewers. And sabi ko nga, lahat ng, kung nandito ka, okay, nanonood ka, maraming salamat po. Okay, so proceed na tayo. Ito yung ating
Ang topic natin ngayon is kukunin natin sa base po ito sa comment ni Ma'am Aki. Okay, si Ma'am Aki. Check nyo lang yung screenshot po ng kanyang katanungan. This is regarding po kung okay, ang topic natin to discuss or sasagutin is pwede po ba tayong magpa-increase or magpadagdag sa principal ng ating naisang lang alahas? Okay, ito ang topic na i-discuss natin. But before that guys, kaunting additional knowledge lang sa atin. Okay, alam ba natin guys na ang Pilipinas is one of the major suppliers, okay? Around the world ito isa ang Pilipinas sa mga producers, okay? Pinakamalalaking producers ng gold. Worldwide ito worldwide. Okay? So, alam niyo guys, nung tawag dito, nag-OJT kami. Nung college kami, nag-OJT kami sa OGP, DTPU operation. Okay? OGP stands for Oceana Gold Philippine Incorporated. Okay? Alam mo yung pagpasok pa lang namin sa compound, malulula ka talaga sa laki ng operation guys. Alam mo yung dalawang bundok na pinatad na dahil nga po sa operation. And that was 2017. How much more kaya ngayon? Ilang taon ang lumipas guys? Baka 3 na bundok yung napatad na dahil sa laki ng mga mining operations. And dito sa Pilipinas guys, hindi lang sa Oceana Gold. Marami guys ang mga mining companies, but most ay operated ito ng mga foreigners. Okay? Ang OGP ay operated or owned by Australians. Okay? Yung mga foreigners. So, sabi ko nga, alam mo yun, yung nasa isip natin guys, di ba? Ang yaman ng Pilipinas, okay? Ang yaman natin sa mga minerals. Okay? Pero sino nga ba talaga yung talagang nakikinabang dito guys? Isipin natin ang mga owners ng malalaking mining companies na ito ay mga tawag dito, mga foreigners. Okay? And sabi ko nga, pinakamalaki din na supplier, na producer ang Pilipinas. Okay? Pero pagdating sa gold jewelry guys, okay, sa tagal ko sa pawn shop, wala pa tayong natatanggap na Pinas made, Philippine made na gold jewelry na alahas. Okay, yun yung iisipin natin guys na dapat sana, di ba? Kasi nga nabibilang ang Pilipinas nga sa producers, pinakamalaking producer ng gold. Dapat dito nga sa Pilipinas, dapat marami ding ang dami sana nating nabibili dito, or marami sanang mga companies na, although meron naman talaga, okay? Based sa research natin, merong mga production ng gold dito sa atin sa Pinas, pero kukunti lang, limited lang. Okay, so yun nga yung sabi ko nga na, sino ba talaga ang totoong nakikinabang sa yamang mineral ng Pilipinas? Isipin nyo yun isipin nyo yun. Pero guys, sabi ko nga, wala na tayong kinalaman doon. Okay, tanggapin na natin na ang Pilipinas ay kabilang po sa third world countries, okay, na pagdating sa economic progress and sa technological advancement, okay, behind po tayo. Okay, and alam natin of course, na kung marunong tayong mag-analyze, affected din syempre ang production ng gold jewelry dito sa atin, sa Pilipinas. Anyway, hindi po yun ang pinakamalaga, wala na tayong kinalaman doon. Bali, syempre gobyerno na natin ang bahala doon. And tama yung sabi ni Sir Ferdinand, okay? Mag-invest lang tayo mag-invest ng mga alahas. At least personally, okay? Personally, ay nagbe-benefit tayo, nag-gain pa rin tayo, kahit ang mga pinagbibilhan natin ay okay sa abroad. Okay? Palagi kong sinasabi guys na ang o yung mga usual na pinanggagalingan ng mga gold jewelries ay ang mga bansa. We have Japan, Saudi Arabia, Italy, Hong Kong, and Taiwan, and Thailand. Okay? And nakikita ko sa comment section, sabi nyo nakabili kayo sa Japan, sa Italy, okay?
sa Hong Kong, sa Taiwan, may nagtatanong na rin ng Turkish gold. So alam ko na ang mga viewers natin guys ay usually po ito yung mga OFWs natin. Okay? Filipino jewelers natin, investors natin na nasa abroad or um, ah, mga OFWs or basta nasa abroad. Kasi nga ang pinanggagalingan nga ng mga itong mga jewelries natin ay sa abroad. So, ang pinakamala guys, invest lang ho tayo ng invest. Tama po ang sabi ni Sir Ferdinand Mercado. Okay, proceed na tayo sa comment ni Ma'am Aki. Okay, again ang katanungan natin guys, pwede po ba tayong magpa-increase, magpadagdag sa principal ng ating na isang lang alahas? Note guys, na isang la. Okay, so sasagutin natin guys. Unang-una, okay, we have a note. Okay, marami tayong terms dyan guys. Okay, pwede po ba ang mga katanungan natin? Pwede po ba kaming magpasagad? Pwede po ba kaming magpa-reappraise? Or yung mga terms natin na tubos sangla? Okay? Diba? Napakaraming mga terms. Pero iisa lang po ang ibig sabihin yan. Ang ibig sabihin, pwede po ba kaming magpa-increase sa principal ng aming alahas? Okay? Magpa-increase or magpadagdag? Of course. Okay? Yes na yes po. Pero wait. Again, we need to consider again, guys, ha? Hindi na naman maganda yung aking inaatake na naman yata ako ng aking sinusitis. Kaya affected din ng ating boses. Okay? Unang-una guys, yes, tama po. Pwede tayong magpasagad, but make sure guys na pasok po tayo dito. Okay? Unang-una guys, dapat po during nung nagsangla tayo guys, okay, hindi natin kinuha ng 100% yung ating appraisal value. Okay? Ano ang ibig kong sabihin? For example, okay, ang 100% na appraisal value nung pina-appraise nyo, yung isang alahas ninyo is 100,000. Okay? Yun yung 100%. Yun yung sinabi na appraiser sa inyo na presyo ng alahas ninyo. Okay? Pero since that time is kailangan nyo ng pera, pero hindi naman yung sobra-sobra. So, nag-decide kayo na kukunin lang yon ng 70,000. Okay? Ibig sabihin guys, may 30,000 pa kayo. 'Di ba? Kasi nga hindi nyo sinagad yan. Okay. So, kahit pa nakailang buwan na, okay? Ilang buwan nyo nang nire-renew yung alahas ninyo, okay? Pagdating ng, alam mo yung dumating ulit ang emergency, okay? And kailangan nyo ng pera. Okay, ang naisip ninyo, pwede ko bang isagad kaya yung naisanla ko noon? Okay? Yes, of course. Pasok na pasok kayo dito. Pwede nyo pong ipasagad yung alahas ninyo. Bumalik lang po kayo doon sa pinagsanlaan nyo and sabihin nyo, ma'am or sir, appraiser, pwede po ba na isagad ko yung principal ng aking na isang alahas? Of course, yes na yes ang sagot ng mga yan. Kasi nga po guys, tumatarget yung mga yan. Okay, sabi ko nga, per month po ang lalaki ng mga targets ng mga yan. Doon sa branch na pinanggalingan ko dati guys, hindi pa nga yun yung, alam mo yun, yung hindi pa yun yung sobrang malakas na branch. Ang target namin monthly yun guys, from the total principal ng monthly renewal and new sangla or new pawning, okay, 7 to 8 million ang target namin monthly. And how much more doon sa pinapalalaki nating mga branches, okay? 13 to 14 million or more than pa po yung target nila monthly. So kapag po nagpapasagad kayo talagang kahit hindi nyo pa sinasabi sa kanila, okay? Nag-o-offer talaga yung mga yan. Nasabihin na ma'am, baka pwede nyong, pag during nagre-renew kayo, palagi nilang sinasabi, baka gusto nyong isagad ito, baka gusto nyong magpadagdag ma'am, okay? Kasi palaging ang instruction, ang email sa atin guys, is to maximize yung laman ng vault. Anong ibig sabihin nun guys? Isagad lahat ng mga naisangla na mga alahas. Kasi nga po, tumatarget. May target ho ang mga branches guys. Kasi syempre, habang mas malaki yung principal guys na
tinatarget, mas malaki yung interest, okay, na sinisingil. And guys, doon po kumikita yung ating mga pawn shops, diba? Sa interest na sinisingil. Okay, number 1 yon. Pangalawa guys, pwede tayong magpa-increase or magpadagdag ng principal ng ating alahas kung, okay, kung at least may 6 months to 1 year na nandun yung alahas natin, na nire-renew natin doon sa pawn shop. Ano kasi ang, anong ibig kong sabihin? Kasi guys, sinasabi ko nga po, tuloy-tuloy lang yung increase ng presyo. Okay, yung appraisal rate, tuloy-tuloy lang yan guys. Okay? Maaari guys na tumaas na yung presyo ng alahas ninyo. For example, okay, nung nagsangla kayo, ang 100% na appraisal value ng alahas ninyo is 100,000. Okay, so kinuha nyo yung 100,000 na yon. Okay, as well as guys, monthly na nagre-renew kayo. Kapag tumaas kasi yung ating appraisal rate, matik din yan guys, natataas. Maaring yung 100,000 ninyo na yan is pwede nang magdagdag ng 10,000, 15,000, depende yon sa kung gaano kalaki yung pagtaas ng ating presyohan. And especially kung mas matagal yan guys, kung mas matagal, more than a year dyan sa pawn shop, basta nire-renew nyo, okay, mas malaki yung chance na mas malaki yung makukuha nyo kasi nga mas mataas yung itinaas, kasi nga mas matagal siya doon sa pawn shop. Okay? Okay, so nagigets po ba natin yon? So, let us summarize again. Okay, the question is, pwede po ba akong magpasagad, magpa-increase na isang lakong alahas? Okay, sa principal? Of course, ang kasagutan natin, yes na yes. And, but take note guys, dapat po is number 1, okay, nung una tayong nagsanla, hindi po ito nakasagad. Pangalawa guys, okay, yung matagal-tagal na nire-renew natin na nandun sa pawn shop. Okay, kasi may possibility guys, or hindi lang possibility, talaga yan, na since tuloy-tuloy ang pagtaas ng ating mga appraisal rate, pwede mo pong dagdagan yung principal mo. Okay, bumalik lang po kayo doon sa pawn shop and sabihin nyo, Madam, Sir, baka tumaas na po ang ating rate, pwede ko pa bang padagdagan yung principal ko? Of course, i-check nila yan, and ipaprocess nila yan. Okay, and eto sa Cebuana ito guys, sa Cebuana. Okay, kasi sabi ko nga, doon po tayo galing sa Cebuana. So, gamay na natin ito. Lagi namin itong ginagawa. Kaya kung kayo po ay owner ng Cebuana, okay, pwede nyo itong i-request sa mga sa mga appraisers. Kung gusto nyong magpadagdag, sabihin nyo lang, Ma'am, Sir, pwede po bang itubos sangla natin? Okay, hindi ko na kailangang i-detalye kung ano yung tubos sangla kasi nga po baka hindi nyo maintindihan. Okay, pero po kapag sinabi nyo yun kay appraiser, okay, as well as pasok kayo, ipaprocess po yan. Ano ang difference kapag tubos sangla versus doon sa i-increase mo lang siya? Guys, kapag tubos sangla, ang term natin guys, tubos sangla, mas mataas po yung net proceeds ninyo or yung makukuha ninyo. Okay? Okay. Kapag Cebuana yon, okay. Sa ibang pawn shop naman guys, is ito applicable, yung diniscuss ko, applicable yan lahat sa pawn shop yan, yung nagpapa-increase. Okay, sabihin nyo lang sa kanila, and i-offer naman nila kung ano yung mga promo nila, kung ano po yung mga pinakamagandang magbe-benefit kayo, and at the same time, syempre magbe-benefit yung company. Okay, so for now guys, kung marami po tayong may mga katanungan po tayo, okay, mag-drop lang po kayo sa ibaba at makikita, mababasa ko yan, okay, at sasagutin po natin. Okay, sabi ko nga, nakikita ko mahaba ulit yung ating video, okay. Alam ko po na time is gold sa ating lahat. Okay, so ayaw ko na i-consume lahat yung time ninyo, okay. So, kailangan ko na pong magpaalam. So, please show me your support by leaving me comments, giving me likes, sharing my videos, and most importantly guys, ulit-ulit kong sinasabi, okay,
na sana po ay mag-subscribe tayo, okay? Para po ma-notify tayo sa mga susunod pa nating ah, mga videos guys. And kailangan ko na hong magpaalam kasi ang taas na naman, okay? Taas na naman ng araw, ang init guys. Eh sabi ko nga, mas gusto ko na dito po ako sa labas. Kasi sa bahay, hindi ako makahinga sa dami ng mga pamangkin ko doon, okay? Yung mga bata doon, parang hindi ako makahinga, hindi ako makapag-discuss doon. Kaya mas gusto ko talaga dito. And kahit naiinitan ako guys, ayaw kong maglipat ng camera kasi walang patungan dito guys. Kapag na-set up ko na, ang hirap ng ilipat. Kaya yung mga aso ko, ayan, kinakausap ko sila na wag magulo. Okay? Pero hindi ko lang alam. Tingnan natin. Okay? Tingnan natin yung mga aso ko. Ari ko. Parang hindi ko na matanggal to ah. Ayan. Wait lang. Saan yung... Ito, si mama niya. And... Yan, yung isa. Yung anak niya. O, di ba ang laki na? Yung palagi kong mga kasama tong mga doggies ko na to. Okay, so for now, I need to cut this video na. And ingat po tayong lahat guys. See you on my next video. Bye-bye guys. Ingat po.